Salitang prodigal son, may iba rin po siyang tinatawag. Yun po yung the lost son. Yun po yung kanyang kahulugan. しかしここで語っているメッセージは神様が私たちをどのように愛しているか、それを本当にこの例え話に込めて語られているメッセージです。 Ngunit dito sa parabol o sabihin natin sa kwentong ito, ano yung gustong ipahayag sa atin? Dito ipinapahayag kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. ここの中で放蕩息子だった放蕩娘だった人たちはいますか？ So meron ba ditong mga dating prodigal, no, mga lost son and daughter of God? その大小は別にして親にいろいろ迷惑をかけて私たちも育ってきたと思いますけど、 So of course, tayo rin ay marami rin tayong mga karanasan na naging rebelde tayo sa ating mga magulang. 私も本当にうちの子供たちから比べるとね、うちの子たちは本当に僕より全然いい子に育っていて、僕はもうめちゃくちゃやってました。 So kaya ni Pastor Shin kakaiba sa kanyang mga anak, na yung kanyang mga anak ay pinalaki na masunurin, pero kakaiba si Pastor Shin sa kanila. そこにもねロックスター、過去のロックスターがいますけれど、 So meron din tayo rin ng old rock star. 過去じゃない、今も。僕もね本当にロックンローラーというかロッカーです。 So kasi si Pastor Shin dati din ay ganun na rock and roll or sabihin natin rocker. もうここら辺までね髪の毛あってね、もうパーマブワーっとかかってました。 Because before yung kanyang buhok ay halos hanggang sa likod. レッド・ゼッペリンとヒップホップみたいな感じです。 So yung kanyang form ay parang hip-hop nating mga boys ngayon. もう家に帰ることもねほとんどなくね、ずーっとバンドばっかりやってました。 So halos hindi na siya umuwi ng bahay, puro mga band lang lagi ang kanyang ina-attendan. だけどね、親になるとね、本当にようやく親の気持ちが分かります。 However, pag tayo naging magulang na, yung damdamin na isang magulang ay nararamdaman na rin できればね、自分が通ったような経験をしないでも、ね、ずーっと成長してほしいなってやっぱり ang ating 願い mga ますよ anak, ね。 ayaw natin na maranasan nila yung mga bagay-bagay na naranasan natin noon. ある時ですね、私たちの教会ね、一番トップの牧師がアメリカ人の牧師なんですけど、うちの教会に来てね、息子さんの証しをしたことがあるんですよ。 So before yung kanilang top ranking na pastor, pinakamataas nilang pastor, is yung kanyang anak ay pumunta rin sa church para mag-testimony. その牧師はね、もうアメリカ、ハワイ、あっちこっち、そして日本にもね、たくさん教会を作った、有名なね、牧師で、みんながアメリカはね、クリスチャンがものすごく世間でね認められているので、世間の人たちにも知られている牧師です。 So siya yung pastor na kung sa American pastor na kung saan marami na siya mga na-build na church even sa Amerika, sa Hawaii, sa iba't ibang mga lugar. 忙しい方でもう世界中飛んで回ってるんですけど、ある時ハワイの空港に戻ってきました。 So since siya ay busy, pupunta sa iba't ibang lugar para magtayo ng simbahan, magkuhantay, siya ay bumalik dun sa kanyang kinalalagyan sa Hawaii. そしたら新聞記者たちがいっぱい集まってですね、彼にねインタビューに来たんです。 So nung siya ay dumating sa Hawaii, maraming mga journalist o mga newspapermen na nag-ipon para siya interviewin. するとね、何のために来たかね、彼は不思議に思ったんですけど、実は彼が留守中にね、息子が麻薬の密売人として、ね、麻薬をずっと売って歩いてたことが分かって、刑務所に入れられて捕まって、それでニュースペーパーの人たちがたくさん来た。 Kung bakit marami mga newspaper o mga journalist na dumating at sinalubong siya para interviewin, nalaman niya na yung kanyang anak pala ay nahuli at nakulong dahil sa pagtitinda ng bawal na gamot. あなたはね、たくさん教会を作って神様の愛を教えて、そしてね、もう子供のための教育だとか夫婦の、ね、レクチャーだとかいろんなことやってるのに、自分の子供がね一体どうしたことですか、みんなに批判されたんです。 So ang tanong ng mga parang criticism o tinanong ng mga journalists sa kanya is, bakit ikaw ay pastor, nagtuturo ka ng magandang aral sa mag-asawa kung paano pagpapalaki ng mga anak, nag-build ka ng mga church, pero yung anak mo, bakit hindi mo naturo at bakit nagkaganito yung anak mo? それからですね、彼は本当に息子のことで苦労しました。なぜかというと、彼はね、刑務所から出てきてもまた捕まって、出てきてもまた捕まって、何度もそれを繰り返したからですね。 So from that day on, talagang ginamit niya yung kanyang panahon para alalayan pa niya. Kasi ang kanyang anak, nung siya'y lumayas sa kulungan, gumawa na naman ng masama, napasok na naman ng kulungan. Nung makalaya, napasok na naman ng kulungan. もちろんね、世間が騒ぎ立てて新聞に書かれてね、いろんなマガジンに書かれて、もう彼の評判はもうボロボロです。
So of course, since sa newspaper, laging napapalabas ang kanyang anak, so sa bumuna nababasa, kaya ang kanyang mismong status o ang kanyang pagkatao ay parang nabahirap, hindi na nawala na ng galang. だけど彼はね、全然もうそういう世間のことも何にもね、もう気にも、ね、なりませんでした。なぜかというとね、本当にやっぱり息子がもう何とかして助けたい、もう息子がかわいそうでね、もうやっぱり自分の責任をすごく感じる。そして本当に自分が忙しくしてね、息子に、ね、十分な愛をね、与えてこなかったんじゃないか、人々ばっかり教えてたけれども、息子に対して本当に正しく接してこれなかったんじゃないか、本当に悩んで苦しんで、ね、夫婦で一緒にね、もう泣きながら必死になってね、息子を助けようとしたそうですね。 So ang nangyari, parang nandun yung pagsisisi sa kanya kasi naging busy sa kanyang mga activities sa pagtatayo ng church, papunta sa iba't ibang mga lugar, pagturo sa ibang tao. Pero siya mismo, hindi niya gawang turuan ang kanyang mga anak. Ano pat silang mag-asawa, sila nagkaisa, ginawa nila ang kanilang lahat na magagawa para yung kanilang anak ay maipabalik loob nila sa kanila. まあもうそういう状況でね、やっぱり教会の前に立ってメッセージするのはすごい大変だと思います。みんながね、まともに聞いてくれないですよね、もうね。 So of course, bilang pastor, pag siya ay kilala na dahil ang kanyang hindi na napaganda, parang hindi maganda na tatayo siya sa harapan ng kanyang mga tao simbahan at maghahayag siya ng mabuting balita. だけどね、その時ね、牧師はね、初めて神様の、ね、天のお父様の気持ちが分かったと言いました。 But nung time din na nasimulan niya na maunawaan kung paano yung pag-ibig o yung puso ng dakilang Diyos. ね、どれだけ愛しても、どれだけ全てを注いでも、ね、もし息子がその愛を理解しないで、そして本当に反抗的に生きたとしたら、どれほどね、神様が傷ついているのか、ね、本当に苦しんでいるのか、どれほど愛してね、傷ついているのか、初めて天のお父様の気持ちが分かったということ。 So, doon lang niya naalala yung mismong damdamin ng dakilang Diyos o ng Panginoong Diyos. Dahil kahit gaano pa kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa tao, hanggat hindi naintindihan ng taong yun kung gaano siya kamahal ng Diyos, hindi niya mararamdaman, hindi niya susundin yun. Bagkus parang opos na mangyayari, masusugatan pa niya yung damdamin ng dakilang Diyos. Dahil rebelde yung taong yun dahil hindi niya naintindihan yung pag-ibig ng Diyos sa kanya. 今日はそのね、今日のタイトルは神様の愛、天のお父様と私たちは呼びますけれども、その神様の愛について、メッセージをしたいと思います。 So today, ang message na ihayag ni Pastor Shin sa atin is regarding sa pag-ibig ng Diyos or yung God's love. そして今日は神の愛とは一体どんな愛なのかね、私たちクリスチャンになるともう聞き慣れてしまいますね。神様の愛って聞きますけれども、神様の愛っていうのは私たちがね、よくドラマとか映画で見ているような愛とは全く違います。 So, lagi natin binabanggit o sinasabi yung God's love, lagi natin narinig. Pero ano ba tunay? O paano ba natin may papaliwanag ang pag-ibig ng Diyos? Nakikita natin sa mga drama, sa TV, ibang mga drama na mayroong pag-ibig. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay kakaiba po dun sa mga drama na napapanood lang この natin. 世の中ではね、愛と言ってもう愛が安売りされてて、本当の愛がわからないようになってますね。 So in this world, lagi natin naririnig, parang common na yung pag sinabing love o love. Pero yung tunay na love, ano ba ang ibig sabihin ng tunay na pag-ibig? 聖書の愛について今日は3つ語りたいと思いますけれど So も、 today, meron akong tatlong bahagi o tatlong point na ibabahagi sa inyo about love. 神様の愛っていう、ね、その特徴の1番目は無条件の愛です。 So yung isang characteristic ng pag-ibig ng Diyos sa atin ay yun pong unconditional love. ね、英語でアンコンディショナルラブ、ね、どんなコンディションの時でも愛するよっていう愛ですね。 So sa English, sabi natin unconditional love. Ibig sabihin, kahit ano pa mang kondisyon o kahit ano pa mang bagay, wala pong kondisyon yung pag-ibig ng Diyos sa atin. 聖書にそのような箇所があります。そこを読んでみましょう。 So meron tayong verse sa Biblia at basahin po natin ito. じゃあここ一緒に読みましょう。第一コリントの13章7節から8節。 Sabay-sabay po natin basahin sa 1 Corinthians 13:7 and 8. はい、ワン、ツー、スリー。愛はすべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決して絶えることがありません。ね、これはクリスチャンの結婚式では必ず読まれる場所です。 So yung verse na ito ay lagi pong binabasa kapag ka ang o dalawa tayo ikakasal during wedding. そこにもね、新婚さん2人が座ってるんですけど So も、 meron tayong newlywed na マリさんと千歳さんのね、結婚式私が知識をさせていただきました。 During that time, si Pastor Shin po yung nag-conduct ng kanilang wedding その ceremony. 時にね、もう愛は決して絶えることがない、終わることがない、ね、
ありがたく終わってませんね。 So during that time, binawi ko sa kanila that love never fails. Kaya nga hanggang ngayon po, yung kanilang love never fails. 何年前でしたか？ 5年ですね。 4年ですか？ 4年。 So 4 year ago sila kinasal ni Pastor Sheen. もうあっという間ですね。 Parang napakabilis ng panahon. あれを尽くしてますからね。あ、 So as you said, yung pinresent during wedding ceremony nila. ね、これからじっと見守りたいと思います。 So lagi nating tatandaan ito ha. このね、コリント13章にはね、聖書が言っている愛とは何かをずっと書いてるんですけども、 So sabihin natin sa 1 Corinthians, nasusulat po kung ano bang ibig sabihin ng love, yung love ng ating Panginoong Diyos. その最後の結論がこれです。 But yung pinaka-conclusion, ito po yun yung huling gustong sabihin ng Panginoon. ね、映画やドラマのようななんかスイートな感じはちょっともありません。 So po, medyo hawig din sa mga drama o sweet na dramang napapanood natin. ね、もう一番最初ここの章では愛は寛容ですってから始まるん But ですね。 sinasabi, unang-una yun yung ang pag-ibig ay mapagpahinahon. で日本語の訳だとね、寛容って言うとなんか広い心みたいなんですけど、英語の訳は patient、我慢ですね。 So, pag sinabi rito na kanyo, yun yung parang open ang heart ng isang tao. Pero ang ibig sabihin po rin sa English, yung patient, ibig sabihin pagpapahinuhod. ギリシャ語の元々の言葉の意味ももうね、忍耐強い、力強い我慢っていう意味。 So, sa original Greek words niya, ganoon din po, strong, patient, ibig sabihin matatag na umalawak na pagpapahinuhod. そしてね、一番最後の結論はやっぱり我慢ですね。愛は。 So, as a conclusion, love is really patient. ね、これ英語ではね、我慢もペイシャントとかね、ベアリングとかね、あとはエンデュアリングとかいろいろちょっと種類、性質が違うんですけど、とにかく愛は我慢だ我慢だって教えてるんですよ。 So, sinasabi ni Japanese kasi gaman, yung ang English nun is, sabihin na natin, love, bear all things, so sabihin natin patient, pero ang kahulugan, o sabihin natin, pinaka-conclusion, ay pagpapahinuhod ng bawat isa. ね、結婚前ね、恋愛に燃えてる時なんかね、そんなことなんか全然ね、想像もできません。 So, of course, sa mag-boyfriend, so kung hindi pa sila kasal, parang hindi nila pag-uusapan yung bagay na ito. 我慢の力一つもいらないですよ。もうナチュラルでもう、 Kasi during も the う time, 愛する気持 hindi ちが起 nila こってくる。 ginagamit yung patient, kundi yung natural lang nila na damdamin ang だ nangibabaw. けど結婚してね、1年後ぐらいになると意味がだんだん分かってきま But す。 after 1 year after kanilang wedding, mga 1 year ago, makikita natin na maintindihan nila yung patient na 大体 salita. ね、結婚の危機っていうのはね、7年目ぐらいの前後に訪れるそうですね。 So, titignan kasi natin yung pagsubok sa mag-asawa is nasa loob ng 7 taon. もうね、最大の我慢の限界が7年くらいだと思います。 So, yung pinaka-max na halos matatapos na yung patient is pagdating ng 7th year も na. う人間の意志で我慢して我慢してね、世間の評判とかで我慢してるけど、結局諦めるのがここら辺ですね。 Pero kung titignan natin at isang libutan, yung iba talaga nagtitiis, pero dumating sila sa punto na nag-give up din sila. ね、だからもう聖書ではね、愛っていうのは我慢だよって最初からね、結婚式の時にも教えてる。 That's why in the Bible, ito po'y tinuturo even during sa pagkakasal sa mag-asawa na ang pag-ibig ay yun po yung patient o pagpapahinuhod. 僕はですね、やっぱりこういうね、牧師とかやってるんで、時々ね、ノンクリスチャンの人に質問されることがあるんですね。 So minsan, nasa pastor, so may mga non-Christian na nagtatanong din ng mga bagay na ito. クリスチャンっていうのはね、神様は一人しかいないって言うけどね、すごい考え方が狭い。 So for the Christian kasi, ang Diyos ay iisa lang. So parang kaisipan is, sabihin na natin isang kaisipan dahil isa lang Diyos ang pinapaniwalaan. ね、他の宗教いろいろ全部ね、試したり勉強してみたんですかって言われるんです。 So tinatanong, napag-aralan mo ba yung ibang religion o yung kanilang mga pinapaniwalaan? ね、僕はね、もちろん他の宗教をね、やったり勉強したりしたことほとんど何にもありません。 So of course, as a religion, hindi masyado nag-aaral si Pastor Sheen. まあ多少ね、さらっとね、上辺では勉強はしましたけれども、全然わからないです。ちょっとだけ。So pinag-aralan niya kasi pagdating sa mga religion is parang kakaunti lang. Nasa mga surface lang yung pinag-aaralan nila Pastor Sheen. だけどね、まあこれクリスチャンになるとわかるんですけども、 However, pa ikaw naging Christian, maintindihan mo ito. ね、まあ偽物のクリスチャンもいっぱいいますからね、そういう人たちは別ですよ。 So of course, marami rin sabihin na natin ng mga not genuine na mga Christians. だけど本物のクリスチャンの人たちはですね、 But for the genuine Christians, 宗教をやりたくてクリスチャンになったわけじゃないんです。 so ang purpose nila is hindi religion
kaya sila naging Kristiyano. ね、自分を本当に愛してくれる存在っていうのがあるんだって分かったんですよ。 Dahil for the genuine Christian, alam nila na meron talagang isang Diyos na nag-exist na nagmamahal sa kanila. ね、だから例えばね、ね、あんたのお父さんがね、唯一のお父さんだ、本物のお父さんだって言ってるけど、他のお父さんいろいろ試してみたの、ね、他にももっといい家庭があるんじゃないのってね、言われてるようなのと同じですね。 So for example, kasi sabihin na meron kay isang genuine na tatay, pero nasubukan mo na ba na i-try yung ibang mga tatay? もちろんね、他の宗教もたくさんね、素晴らしい教えがあります。そしてね、素晴らしい人格者の人たちがたくさんいます。 So of course, for the other religion, meron bang mga dakilang mga nagtuturo ng iba't ibang mga religion? まあ、だけど僕にとってはですね、神様がと出会った時に、本当にこの方が自分の命を、ね、与えてくれて、そして本当に愛してくれてる方がいるんだ、この世にね、自分を唯一愛してくれてる人がいるんだって分かったので信じることにしたんです。 But for Pastor Shin, confident siya, naintindihan niya na meron talagang isang Diyos na nagmamahal sa kanya. Siya'y confident na meron nga nag-i-assist na Diyos na nagmamahal sa kanya, kaya siya sumampalataya. ね、この世の中にはね、ね、今日先ほどね話してるようにね、親だからといって無条件で愛してくれたり、本当に素晴らしい愛でね愛してくれる親ばかりじゃありません。 So hindi po natin masabi dito na siya dahil sa tatay, tunay nga po dahil siya nagbibigay ng tunay na pag-ibig sa atin. ね、僕親になるまではね、立派な親になるって信じてたんですね、自分が。 Dahil of course, si Pastor Shin bago sa naging tatay, nasubukan din niya iba't ibang mga bagay. だけどね、親になってね、本当にね、自分はね、ダメだなってね、愛がないんだなってよく分かりました。 Pero nung siya'y maging tatay na, sa kanya naintindihan na mayroon siya kakulangan, especially pagdating sa pag-ibig. それでも神様信じてるね、なんとかね、本当にね、愛を持ってね、子供たちを育てたいとは願ってます。 But dahil sa nga naniniwala na merong Diyos at siya'y iniibig ng Diyos, kaya ano pa't ginagawa niyang paraan para mamahal din niya o may bahagi ang pag-ibig na yon sa kanyang mga anak. だけど世の中にはですね、多くの人たちがね、親から傷つけられたり、親から捨てられたり、ね、そういう人たちがたくさんいます。 But the sad thing is, in this world is maraming mga anak na sinugatan ng kanilang mga magulang imbis na ipahayag ang kanilang pag-ibig. 私ね、いつも話してますけどね、オーストラリアでね、若い時に、今からもう20何年前ね、行った時にね、集まったのはね、みんな親に捨てられて、親に傷ついてる人ばっ So かりが yan 集ま ang ってきました。 pinapahagi ni Pastor Shin sa atin, even in Australia, mga 20 years ago siguro, karamihan ng mga nagkakatipong kabataan yun yung mga kabataan na itinakwil ng kanilang mga magulang na natiling may sugat sa kanilang puso. ね、まあ、その中で私もね、うちの妻も、そして今もずっと続いている友達が何人もいるんですけど、ね、一人としてね、普通にね、愛されてね、育った人いなかったんですね。 Then among that group is yung nga si Pastor Shin at si Rumit, sa iba pang mga kanilang kaedad nung time na yun, na yung mga kabataang yan, parang itinakwil ng kanilang magulang na hindi nakaranas ng pag-ibig sa kanilang magulang. あるね、私たちの友達はね、親がね、ものすごい優秀な先生2人です。 So meron silang kaibigan na yung mga magulang is mga famous, sabi na excellent na mga professor. だけど、あまりにも子供に対してね、そのエクセレントなね、要求が強すぎて、そしてまあ、原因はわからないんですけども、いろんなことがあってね、お姉さんが自殺して死んでしまったんですね。 However, dahil sa sobrang excellent ng professor ng mga magulang, yung pag-treat sa kanilang mga anak ay sobrang higpit. Ano pat yung panganay na anak ay nag-suicide, nag-commit ng suicide. したらね、妹に全ての期待と全ての、まあね、プレッシャーが全部やってきました。 So ano pat ang ginawa ng mga magulang, since namatay yung kanyang kapatid, yung bunsong kapatid, nandun lahat ngayon napunta yung kanyang sisi, pati yung pressure. ね、そしてその妹は、ね、まあ、死ぬためにオーストラリアに来たんですね。もう買い物袋一つだけぶら下げてオーストラリアにやってきたんですね。 So ang purpose kaya sa pumunta sa Australia is para nga sana, para mawala na yung kanyang buhay. Kaya dala lang niya yung isang bag papunta doon. ね、もう妻が会った時はね、シャンプーもしてなくて、女の子はね、もう髪の毛がね、ぐしゃぐしゃでほぐれない状態、もうバサバサって切らなきゃなんないぐらい、もうね、生きる気力なくしてます。 So yung babae yung parang wala na siyang pag-asa para mabuhay. Nung matagpuan ngayon, makilala nila Hiromi, halos hindi nagsishampoo, hindi naliligo, yung buhok niya is puro dikit-dikit na din. Wala na nga siyang hangarin para pa siya ay mabuhay. 私たちがね、まあ、お姉さん役だった人、10ぐらい離れてるお姉さん役だった人は、
家を管理する仕事をしていてね、社長さんのそこにみんなが集まって寝泊まりしてたんですけども、ね、その人も親にものすごい傷ついてました。 So yung parang pinasinasabi na si ate o yung namamahala ng kanilang tinitirhan na bahay, na siya ang tumitingin sa lahat ng mga nakatirang itinakwil ng magulang. Yun din po, ang babae din yun na itinakwil din po ng kanyang magulang. 親が、ね、離婚してお母さんに連れてかれたんですね。 So parang nag-divorce ang kanyang magulang at yung kanyang lola idinala nga siya doon sa お母さんは全然働いたことがない人。 So yung kanyang nanay is parang hindi pa nakaranas ng pagtatrabaho. だから3人の姉妹、まだ高校生ぐらいのね姉妹を夜のねお店に連れてって働かして彼女たち3人のね収入で暮らしてたんです。 So nangyayari yung nanay na since di nakaranas ng trabaho, yung tatlo niyang anak na babae, dinadala niya dun sa parang restaurant, dun nila pinapatrabaho. At yung kita noon, yun ang kanilang kinabubuhay. 他にもねクリスチャン、その子はクリスチャンになりませんでしたけれども、ね、友達がやってきて私たちと一緒に過ごしたことがあるんですけど、 So yung mga kaibigan noon is dinala din nila at may time din sila nagkaroon ng fellowship kasama sila Pastor Sheen. その女の子はですねお母さんがもう次から次とボーイフレンドを変える人ですね。 So yung babae ito in effect parang from one boyfriend, sunod isa na namang boyfriend, halos palipat-lipat o papalit-palit siya ng boyfriend. ボーイフレンドのところに一人で行ってしまうので、彼女はね高校の時からずっと一人暮らしなんですよ。アパート借りて。 So ang nangyayari niya, mula pa nung nag-aral yung babae yun, halos iisa na siya kasi mula sa isang boyfriend niya, palipat-lipat siya ng kanyang tinitirhan. ね、そしてお母さんはついにねおかしな変な新興宗教にボーイフレンドがそうだったんでハマってしまってね、もう完全に子供を捨ててもう子供の面倒を見ます。それで一人でただ育った子ですね。 So yung nanay is nagkaroon din ng ibang boyfriend at pasama pa sa ibang religion, no, parang kakaibang religion, pag totally parang pinabayaan na silang magkakaroon kanilang anak. ね、私フィリピンでもたくさんねもう本当に大変な状況の人たち会いましたけど、ね、豊かな日本でもそういう人たちたくさんいます。 So in the Philippines, there's a lot of encounter ni Pastor Sheen kahit sa Pilipinas, yung mga ganong mga uri ng mga tao. And even in Japan, sabi natin rich ang Japan, pero ganun din po ang nararanasan ng mga Hapones. もう日本に生きる場所がなくてね、みんなオーストラリアにねただ来てたんですよ。 So para sa mga tao yun, halos wala na sila lugar para mabuhay sa Japan, kaya pumupunta sila ng Australia. ね、その時ねみんな神様に出会ってそして癒されてきました。 Then during that time, doon nila natatagpuan ng Panginoong Diyos. Doon sila gumagaling. 親がいなくても親に捨てられても自分を本当に愛してくれる本当の親がね天にいるんだってみんな分かって、それでクリスチャンになったんですね。 Then yung mga kabataang yon, although sila itinapon ng kanilang magulang, hindi nila naranasan yung tunay na pag-ibig sa magulang. Nung matagpuan nila ang Diyos, naramdaman nila yung tunay na pag-ibig, naalala na merong Diyos at tunay sila naging Kristiyano. だからさっき言ったように、ね、宗教を選んでやったわけじゃなくて、ね、その神様に出会って神様の愛に出会ったからみんなクリスチャンになったんですよ。 Kaya karamihan ng mga tunay na Kristiyano is naging Kristiyano sila dahil hindi sa kung anong pamang religion o anong pamang bagay na pinag-aaralan, kundi naranasan nila yung tunay na pag-ibig ng Diyos. 神様の愛っていうのは先ほど言ったようにね無条件の愛です。 So yung pag-ibig ng Diyos, yan ang binanggit kanina, ito po yung unconditional love. 無条件の愛っていうのはですね、自分がどんな状態だったとしても 100% 受け入れてくれるっていうことです So yung ね。 unconditional love na yun, kahit ano pang sitwasyon, meron ka sa buhay, 100% tatanggapin ka pa rin ng Diyos. ね、親以上に神様は私たちの親です。 So ang ating Diyos Ama ay mas nakakahigit pa sa ating Diyos dito sa lupa. 自分がいい子でなくても、 sa ating Ama ね dito sa 自分がど lupa. んなことやってたとしてもそのまま受け入れて自分も価値あるって言ってくれるんですね。 So ito yung ating Diyos Ama na kung saan kahit ano pa mang level na sa buhay, siya magsasabi na tayo'y merong karapatan kung meron tayong dapat na ikabuhay. そして2番目の特徴は Then yung number 2 nating characteristic, 神様の愛は先ほど言ったように忍耐の愛です。 so the love of God is ito yung love, patient love. 先ほど放蕩息子の話を漫画で見てもらいましたね。 So napanood natin kanina sa cartoons ang kwento ng Prodigal Son, di ba? ね、2人息子がいたんですけど弟の方がお父さんにまだ生きてるのにね僕にね、もらえるはずの相続財産を今渡してください。お父さんが生きてるのに相続財産をね奪ってそして遠い国に旅立ってしまいました。 So
meron dalawang magkapatid at yung pinakabatang kapatid is dinemand niya na ibigay ng tatay yung kanyang mana habang ang kanyang tatay nabubuhay pa. At pinilit niya ang tatay na ibigay sa kanyang mana kahit nabubuhay. Pagkatapos makuha ang kayamanan, siya'y pumunta ron sa ibang lugar. このね、当時ね、ユダヤ人の法律では長男が3分の2、ね、そして次男は3分の1の財産をもらえるので、彼は今のお父さんの3分の1の財産を全部もらってそっくりもらって逃げていったんですね。 So during the time, yung parang rule ng ng Hudyo during the time is yung 1/3 ay napupunta ata doon sa pinakabunso. Kaya nung makuha ng bunso yun, ito'y dinala niya para lumaya sa ibang lugar. そしてもうね、湯水のごとくそれを、ね、女の人に注いだりギャンブルに注いだりしてあっという間に使い果たしてしまう。 At ang kayamanang dala-dala niya, inagamit niya ito sa hindi magandang pamumuhay sa kahit pagsusol, sabihin natin sa mga babae. May kita natin na sa madaling panahon, maikling panahon, naubos na niya yung kanyang dalang kayamanan. ね、この話はね、先ほど言ったようにね、私たち人間と神様との、ね、関係を実は表している物語です。 So yung story na ito is nagre-reveal ng tunay nating relasyon sa ating Diyos Ama. で、ちょっと考えてみてください。僕いつも疑問に思うのは、ね、普通ね、いい親だったら、まともな親だったら、そんなろくでもない息子にお金を渡したら大変なことになるって分かりますよね。 So titignan natin, ito siya lagi rin katanungan na natatanong sa isipan ng Pastor Shane. Kung normal na tatay, alam niya na yung kanyang anak ay hindi pa pagkakatiwalaan, hindi niya dapat ibibigay yung kayamanan basta-basta sa kanyang anak. 子供が欲しがるからって何でもあげる親っていうのは、いや、それはいい親ではありません。 So hindi natin masasabi na mabuting ama na kapag humiling ng kahit anong kahilingan ng anak, ay ibibigay kagad na ito. ね、例えばね、こういう小さなおもちゃの車欲しいね、それぐらいだったらね、買ってあげてもいいかもしれない。 So halimbawa, marami kung yung ating anak ay humingi ng mga car na yung laruan, siguro ibibigay natin yon sa ganong halaga. だけどまだ12、3歳ぐらいでね、いや、本物の車を運転したいから鍵くれって言って、それあげるのはいいわけじゃ Pero ない。 kung halimbawa ang iyong 危ない anak, ですよね。 12 years old pa lang siya, bigla siyang bibigyan ko ng isang sasakyan na gagamitin ko. Hindi mo siya bibigyan dahil delikado yun, di ba? ね、もちろんピストルをね、欲しいからってピストルあげるのは決していい親ではありません。 So hindi na natin masasabi na mabuting ama na yung kanyang anak, huminga, bigyan mo ako ng isang baril. Bibigay ng kanyang tatay mo, sabi mabuting tata yun pag binigyan niya yung で kanyang. どれだけあげてもそれは愛じゃないですよ So ね。 kahit na ibigay pa niya ito sa kanyang anak, hindi natin masasabi na ito'y pag-ibig. それなのになぜこのお父さんをね、3分の1の財産くれって言ってあげたんでしょうか。 Pero kung titignan natin dito nung hiningi ng kanyang bunso sa batang anak na hingin yung 1/3 na kanyang kabuhay, bakit niya ibinigay? ね、まあね、僕やね、マイクさんみたいにね、息子だったらね、そういうのもね、起こるだろうなってわかると思います。 So titignan na kung halimbawa si Kuya Mike yun, siguro magagalit siguro yun. Kapag ka ikaw na anak, ipumilit sa yung tatay na ibigay sa iyo ang kayamanan. ね、聞き分けのいい子だったら言うだけでね、言うこと聞くからね、親もね、教育できるんですけど、全然聞かない子にはね、もう渡すしかないんですよね。 So siguro kung medyo na-educate yung bata at pag sinabihan mo titigil, pwede mo. Pero may mga bata na talagang makulit. Pag kinulit siguro, talagang ibibigay din yun ng kanyang magulang. 自由にさせるとダメになる、失敗する、大変なね、問題を起こして試練を通るって分かってても、そうさせなければ、ね、ならない、そういう時ってあります。 Dahil meron din po mga time, sabihin na natin yung mga magulang, na alam natin na pag binigay ito, mapapasama ang ating mga anak. Pero may time na kinakailangan ibigay natin ito sa ating mga anak. 聖書はね、それが私たち人間だって言ってるんですよ。 So ito yung sinasabi sa Biblia na ito yung parang ugali o pag-ugali natin bilang tao. 神様はこの世を作って、私たちの命を作って、そしてこの世界にある全てのものを作って、人間にね、それを管理させました。 So alam natin na lahat ng bagay nilikha ng Diyos, maging sa libutan, ang tao, lahat ng mga bagay na ibinigay sa atin para tayo, para ito yung ating pamahalaan. そしてそれをね、どうしてね、人生で生きていけばいいか、そのルールをね、このように聖書というものを通してね、ルールを教えてるんですね。 Then ginawa din ng Diyos yung isang rulo sa pamagitan ng kanyang salita para tayo ngayon ay gabayan. だけど人間は好きなように生きたい、自由に生きたい、ね、ルールなんか縛られたくない、そのように言って神様を捨てて生きているのが人間の姿です。 However, nakita natin kung anong ginawa ng sangkatauhan na kahit meron mang Diyos o meron mang batas binigay sa atin, isinantabi natin ito dahil gusto natin mabuhay ng may kalayaan. Hindi natin sinunod, hindi natin pinakinggan yung kanyang mga kautusan. 神様はなぜね、そんな風に人間に自由を与えたんですか。
So bakit ibinigay ng Diyos ang kalayaan o yung freedom sa sangkatauhan? 僕が神様だったら絶対そんな自由にさせま So せん。 kung ako yung Diyos, hindi ko bibigyan ng ganong kalayaan ng かなり厳 sangkatauhan. しくしつけないと思うんですけど So も。 siguro bibigyan ko sila ng parang strict na kautusan para hindi sila maging malaya. だけどね、神様はね、それはね、本当の自由を自分で学ぶために、ね、自由を与えているんです。 But ibinigay ng Diyos nga sa atin ang tunay na kalayaan para tayo rin mismo habang ating ginagawa ito'y ating mapag-aralan. 本当の自由とは何でしょうか。 So ano ba yung tunay na kalayaan? 私たち人間はね、自由っていうのは自分の思い通りにやることを自由だと思ってるんです So ね。 para sa atin bilang tao, yung kalayaan is kung ano ating maisip, is yun ay ating magagawa. Yun po yung だ kalayaan. けど聖書で言ってる本当の自由というのは、それは罪とか欲とかを自由に行う力ではなくて、ね、自分自身の心で信じている正義、愛を自由に行う力のことです。 Pero sa Biblia po is kakaiba ang sinasabing freedom. Dahil yung freedom na sinasabi, yun po yung righteousness o yung pag-ibig na dapat ay maisakatuparan at magawa natin upang ito'y ating ikabuhay. ね、僕はね、もう本当に本当息子のようにやりたいことをやりたいだけやったんですね。 Dahil si Pastor Shin din, is marami kagaya rin po ng prodigal son na marami siyang mga bagay na gustong gawin. 全部言うのは子供の前だから避けたいと思いますけど。 So of course, nandito yung kanyang mga anak, so hindi niya po ito basta-basta masasabi. だけどね、やりたいようにやってた時、僕の心はね、本当に苦しくなってきました。 However, pag nararamdaman niya na yung bagay na gusto niyang gawin na hindi niya nagagawa, nararamdaman niya sa kanyang puso yung pagiging nahihirapan. ね、なぜかというと、バね、もう毎日ね、もう酒ばっかり飲んでバンドばっかりやって喧嘩ばっかりやってたんですけど、ね、自分で思ってたのは自分は一番なりたくない人間になってきたなって思ったんですね。 So dahil naisip niya nung time na yon na kahit puro bando ang kanyang ginagawa, inom kung saan saang mga away ang kanyang sinasalihan, nagagawa niya yung bagay na yun, pero kabaliktaran dahil yun yung bagay na ayaw pala niyang gawin. 自分が尊敬できる人間がここにあるとしたらね、自分で心で尊敬している人間と全く真逆の人間になっていることに自分で気がついてた。 Dahil saka lang niya napansin na yung tao na ganyang ginagalang dito sa bagay o kasama niya sa kanyang ginagawa is kakaiba pala, opposite doon sa tao na gusto niyang igalang. それでどうしても、もう一度、ね、神様のところに戻らないと自分は自分を失ってしまうなって思ったんですね。 However, naisip niya na not unless na siya magbalik loob sa Diyos, hindi niya maibabalik yung tunay nga niyang katauhan. ね、もうこの本当の息子も同じだったと思います。 So this, I think the same din po yung naisip ng prodigal son. 彼が危機にあったっていうのはですね、本当に心の中が空っぽになった状態を表しています。 Dahil nung naramdaman niya yung famine o yung kagutom sa kanyang buhay, ito po yung pagkauhaw na naranasan niya mula sa kanyang puso. ね、やりたいようにやるとね、本当に心がね、どんどん失われていくんですよ。 Dahil pag naramdaman ng isang tao yung gustong gawin, bagay na gustong gawin, nandun po yung talagang dumarating sa paghihirap ng kanyang puso. ね、誰でもわかりますね。やりたいようにやって素晴らしい人になる人っていないですね。 Dahil kung isipin natin na gusto niyang gawin ito pero hindi niya nagawa o gusto niyang gawin na naging dakila siya, bibihira lang, kakaunti lang ganung tao. やりたいようにやって成功する人はいるかもしれない。だけどね、やりたいようにやってね、素晴らしい人格になる人いない。 So marahil meron siguro na gusto niyang gawin na naging dakila rin siya, pero yung gusto niyang gawin na naging dakila siya, na yung kanyang karakter o sabihin natin yung stature na inabago, ikakaunti lang po こ yun. の息子はね、自分の中にあったね、本当に良い心とか正義とか愛とか全部失ってしまって空っぽになって彼は飢え乾いたんですね。 Dahil nakita natin na yung bata rito, nung maranasan niya yung pagkauhaw, pagkagutom, sa kawalan na yun, saka lang ngayon siya naging empty. At nung naging empty siya, kasi nakapag-isip ng kanyang mga pagkukulang. そして彼は最後にどこにたどり着いたか。彼ね、豚の世話をするようになったって書いてます。 Then, alam nyo, kung dahil sa kanyang kahirapan, kung saan siya napunta, siya ay naging tagapangalaga ng mga baboy. 皆さんね、ユダヤ人にとってね、豚っていうのはこの世の中で一番汚れてる動物です。 Dahil kung titignan natin yung pag-aalaga ng yung baboy itself para sa mga Israelita, ito yung pinakamaruming hayop sa kanila. イスラム教徒もね、同じね、旧約聖書を使ってるので、彼らは絶対豚肉食べないですよね。 Even for the Islam, sa teaching nila, yung baboy ay hindi po nila yung ユ kinakain. ダヤ人にとってもね、豚は一番汚れていて近寄ってもいけないことです。 So even for the Israelites, ganun din po, yung pig o yung baboy,
ay isa sa pinakamaruming hayop na hindi dapat nilalapitan. だけどこの息子はですね、もう落ちぶれと落ちぶれて、最後には豚の世話をするどころか、豚がね食べてあさって残った、ね、豚のねよだれとかねうんちとかいっぱいついてる、その餌さえ食べたいって思うぐらいにね、彼はもう上乾いたって書いてます。 However, nasulat dito yung sa kanyang sabihin natin yung pagkagutom niya, kahit yung pagkain mismo na mayroon ng laway ng mga baboy, yung mismong pagkain ng baboy, naisipan niya yung nakainin sa marahil dahil sa kanyang kahirapan. ね、どれほど落ちぶれたかちょっと想像してみてください。 So isipin natin kung gaanong kahirapan ang kanyang naranasan. 僕にとってね、一番汚れてる動物はね、ネズミです。僕一番嫌いですよ、この世の中で。 So marahil, pag kung sa baboy, yung pinakamarumi ay yung daga, yung rat na yun. ね、まるでそのネズミにね、あげてた餌、ミミズとかね、ゴキブリとかね、それの食べ残しを食べたいぐらい、もうね、自分が落ちぶれてお腹減って Dahil たっ kung ていう titignan 状 natin 態 yung ですよ。 pinakamababang hayop dun sa babuyan na yan, andun yung mga nagdaga, o sabihin natin mga ipis, pero naisip pa rin nung batang yun na kainin yung pagkain na napasama na ro, ganun karumi yun. ね、これはね、そのぐらい心がもう罪に汚れてしまって、ね、ついに罪を楽しんでたんではなくて、罪に支配されるようになってしまった。心がね、もう罪に自分が支配されてしまうようになった、そのような状態を表して So ganun natin makikita, parang nire-reveal dito kung gaano karumi ang puso na isang tao kapag pinagharian tayo ng kasalanan. Nang dahil sa kasalanan na yun, bumababa ang pag-uuri ng ating puso. At dahil sa karumihan yun, ang ating kasalanan ang siya naghahari sa atin. ね、だけどね、父親はね、きっとね、この父親は大金持ちだったので、ね、いろんなところに情報網をね、掘り巡らして、ね、自分の使いをやって、ね、自分の息子が今どこにいるか、何をしているか、きっと分かってたと思いますね。 So marahil yung kanyang tatay, since mayaman ang kanyang tatay, may influence at marami rin mga connection, marahil nung time na yun, umalis ang kanyang anak, alam mismo ng tatay, marahil kung nasaan naroon ang kanyang anak. じゃあどうして助けに行かなかったんでしょ So bakit hindi niya tinulungan, hindi niya pinuntahan yung kanyang anak para tulungan? う、ね、僕がもしね、まさみが来年東京に行って、ね、一人暮らしして、ね、ネズミの餌食ってるなって僕はもうね、やっぱりね、助けに行きますね、なんとか So ね。 marahil kung ako, halimbawa sa amin next year, pupunta sa Tokyo, mag-aral, at mabalitaan ko na siya'y naghirap o kahit yung mga pagkain ng mga daga ay kinakain na niya. Of course, ako mismo yung pupunta doon para siya ay tulungan. ね、だけどね、この父親はね、愛してるからこそじっと我慢してました。 Pero dito sa ama, nung prodigal son na ito, dahil siguro sa kanyang pag-ibig sa anak, talagang tiniis niya yon. なぜかというと、 Bakit? ね、もし無理やり助けに行って連れ戻したとしても、この息子が悔い改めてない限りね、また同じようにね、家を出てね、同じ Dahil ことを繰 kahit り返すから。 napuntahan pa niya yung kanyang anak upang tulungan o suportahan, pilitin niyang pabalikin, hanggat hindi nagre-repent o nagsisisi sa puso yung kanyang anak, hindi po yung magbabalik loob sa 自 kanya. 分で気がついて自分からやり直そうってするまでは親は助けることできないんです。 Dahil yung kanyang magulang, hindi talaga sinadya na talaga na hindi tulungan ang kanyang anak, na at least dumating ang punto na yung batay mabuksan ang isip at puso na maalala niya magbalik loob sa kanyang tatay. 愛するからこそ息子の心が本当に自分の意思で変わるまで待ったんですね。 So dahil sa kanyang pag-ibig dun sa bata, hinintay niya talaga na yung bata o kanyang anak mismo yung magising bago niya ngayon tanggapin. これが親の愛であり、そして神様の愛です。 Ito yung uri ng pag-ibig ng isang ama at isang uri ng pag-ibig ng ating dakilang 神様は私たち人間が自分が作ったからといって無理やりにね、信じさせるようなことはしません。 Ang ating dakilang Diyos ay hindi gagawin kahit na sinabi niya siya ang lumikha sa atin na by force itatanggapin niya tayo, kanyang kukunin tayong muli, pabalik sa kanya, hindi po niya yung ね gagawin. 罪の中にあってもう一度やり直したい、ね、そういうふうに自分たちが思うまで神様は決してね、手を出さない方です。 Dahil ang ating dakilang Diyos, hindi niya gagawin na iunat ang kanyang kamay para tulungan ang tao, not unless na yung taong yun ay magising at magsisi, mabuksan ang isipan at may isipang magbalik loob sa kanya. ね、先ほど言いましたけれども、第一コリントのね、13章の4節、ね、一番最初にね、愛がいろいろ書いてますけど、愛っていうのは寛容だって書いてます。 So nasulat sa 1 Corinthians 13:14, yung una na inihag dito, ano ba yung pag-ibig? Ito po yung love is patient. ね、その寛容っていうのはね、日本語では心が広いみたいなね、広く受け入れるみたいな雰囲気を持ちますけれど、英語では patient ですね、我慢する、忍耐するっていう意味ですね。 In Japanese kasi yung kanyo, yung patient na is
may puso na malawak na ibig sabihin mapagpahinuhod. Yun yung ibig sabihin. But in English, ang ibig sabihin ng kanyo is patience. そのね、聖書、新約聖書はギリシャ語で書かれましたけれども、ギリシャ語の元々の言語はここに書いているようにね、アクロスウメオっていうね、意味がそのペイシャントの意味なんです。 And yung word ng patient, from the original word, yung Greek natin sa New Testament, ito po yung akrotomeo. これ、円語が抜けました。マクロスイミオ、マクロスイミオね。 Macro. このマクロスイミオっていう言葉はですね、他人にどれほど傷つけられても勇気を持って我慢強く、辛抱強く忍耐するっていう意味なんですね。 Ang macrothemio kasi sinasabi no, kahit ano pa mang sugat o ano pa mang atake ang gawin ng tao sa'yo, andun yung pagtitiis na lagi mong tiniis, ano pa man ang gawin niya sa'yo. 聖書ではね、愛っていうのはね、一番最初に教えているのは、愛っていうのは人にどれほど傷つけられたとしても我慢強く、ね、勇気を持ってその人を愛し続ける、忍耐して愛し続けるのが、ね、それが本物の愛なんだって教えています。 Sa Biblia po kasi yung true love na sinasabi, ito po yung pag-ibig na nasa tipos, kahit ano pa mang sugat ng gawin ng ibang tao sa atin, nandun pa rin yung katatagan o kalakasan na katapangan na patuloy mong mamahalin pa rin yung tao na gumagawa ng kasamaan sa'yo. なぜならね、私たちはね、本気で愛したら必ずね、人に愛を裏切られて傷つくからですね。 Dahil bakit pag minahal mo isang tao, karamihan kasi pagka minahal mo ito, andun yung pagtatraidor sa'yo, pagbebetray sa'yo. 一番楽な生き方はね、人を愛さないで生きれば絶対傷つきませんね。 So, mas madali siguro, kung hindi mo mamahalin yung isang tao, so wala kang magiging problema. ね、クリスチャンになる前どうですか、適当にやってね、なるべく人と、ね、そんなに距離を置かないようにね、あんまり深く関わらないようにね、適当にごまかしてきたけど、クリスチャンになるとそういきませんね。もう全部心を開いて、ね、これもう教会行ってね、他にないからやること、ね、もう人間関係だけですから。だからやっぱりいっぱい傷つきますよ。 So for that, sabihin na natin yung parang love na parang about lang, wala tayong sakit na mararamdaman kasi okay lang, mahalin ka o hindi, okay lang. Pero in the Christian world, nandun yung talagang karapatan mo o dapat gusto mong mahalin yung iba. So the more na iniisip mo mahalin ang ibang tao, nandun yung makita mo na ikaw ay masusugatan. ね、皆さんね、牧師になってぜひ牧師になってみてください。もうね、一生懸命やってね、一生懸命祈って、一生懸命その人のためにね、いいことをと思ってね、愛して愛してね、そして突然ね、もうね、いろんな文句言われたり聞かされたりね、もうしょっちゅうね、そういうことあります。 So ito yung may pamahagi sa inyo, kung ikaw ay isang pastor, kaya kung gusto maging pastor, ganun gawin ninyo. Dahil kahit anong pray mo, anong ganda ang gawin mo sa tao yon, makikita mo na ang balik nila sa iyo ay complain, andun yung iba't ibang pasakit sa kabila ng pinapakita mong kabutihan do sa taong yon. ね、結婚したらわかりますね。もうね、この世で一番愛してる人に一番傷つけられますからね。 So ito yung mararanasan din natin sa mag-asawa. Dahil kung sila nag-iibigan na more, na ang sugat o yung sakit ay mararanasan ng bawat isa sa kanila. だけど本当の愛っていうのは傷ついても傷ついてもね、愛し続ける、忍耐し続ける、それがね、愛だっていうことです。 However, yung true love na sinasabi, kahit ikaw ay masugatan man ng iyong kasama, patuloy mo pa rin siyang mamahalin. Kahit na kayo ay magkasugatan dalawa, yun ang tunay na 一言で言うならば、ね、愛っていうのはギブアップしない、諦めないっていうことです。 In other words, yung love is never give up. それが神様が私たちに対して持っている愛です。 So ito yung love na meron ang Diyos, na love na ito ay kanyang ibinibigay sa atin. 最後のポイントはね、 And finally, 最後ですけども、 last point. ね、神様の愛は決して変わることのない愛です。 So the love of God never fails. ね、英語で言うならば never fails ね、 So in English, ito po yung never fails. 決して失敗しない、決して愛が、ね、どこかに、ね、なくなっていかない、ね、そういうことです、ね。 So ibig sabihin, yung pag-ibig ng Diyos ay hindi po sumasablay, hindi po ito tumitigil. この息子はですね、もうお金があった時はたくさんの人たちが寄ってきました。 So nakikita natin sa kwento ng bata, nung siya'y maraming pera, marami siyang mga kaibigan. ね、地位があってお金があって人気がある時はもうみんなにもてはやされましたけれども、失った時に誰一人彼を助ける人がいなかったんです So ね。 marahil nung may pera siya, maraming mga tao, lahat mabawa kanyang isip at kilala siya. Pero nung mawala na siya ng pera, wala na rin isa man na tumulong sa kanya. ね、だから本当の友達確かめるためには貧乏になった方がいいですね。金持ちの
になっててもね、本当の友達はわからない。 So tunay nga po makikita mo yung tunay mong kaibigan kapag ikaw'y mahirap na. Dahil maraming kaibigan ko, ikaw ay mayaman. ね、先ほど言ったようにね、もう豚の餌さえ食べたいっていうのはもう彼の人生が全て破滅して、人格さえもう破滅してしまった、もう全て失った状態を表しています。 So makikita natin dito na dumating sa punto na gusto na niyang kainin yung pagkain ng baboy. Ibig sabihin, ganun kahirap ang kanyang buhay. At even yung kanyang sitwasyon siguro sa susyudad na yun, talagang bagsak na bagsak na. だけどね、その時ふと彼はね、我に返ったって聖書に書いてますね。 However, naisip niya na nabuksan ang kanyang kaisipan. そして彼がその一番悲惨な状態の時に思い出したのがお父さんのことでした。 At nang siya ay bumagsak na o nasa mababang kanyang pamumuhay, naisipan niya na yung kanyang ama. ね、どんなにもう自分がね、お父さんの財産全部使い果たしても、もう豚臭くなってね、汚くて髪の毛も洗ってなくて、歯もね、何年も磨いてなくても、お父さんならきっと自分を受け入れてくれるっていう記憶がどっかにあったんですね。 So marahil naiwan pa rin sa kanyang isipan na kahit ano pa mang sama ang ginawa niya o kahit ano pa mang bagsak ng buhay niya, marahil is mamahalin o tatanggapin pa rin siya ng kanyang tatay. Yun ang naiwan sa kanyang だ alaala. けどもちろん彼はね、恐れがありました。あ、もうね、息子にね、息子としてなんかもう戻れない。自分はね、しもべの一人としてね、もうしもべの部屋でね、寝泊まりさせて、どうにかね、食べさせてもらおう。お父さんに、ね、謝って、そして許してもらって、どこかしもべの部屋に置いてもらおう。それが彼のね、考えでした。 However, yung takot ay nandun din sa kanyang puso. Pero kahit na nandun ang pagkatakot, naisip pa rin niya na pag balik loob siya sa kanyang tatay, kahit na siya ay maging alipin, o kahit man lang siya ay maging alipin ng kanyang alipin, is at least makahingi siya ng tawad at magbalik loob sa kanyang tatay. Marahil siya pa na itatanggapin. そして彼が戻っていった時に、お父さんはね、多分毎日ね、家の外でね、息子が来ないかずっとね、窓からまた遠くをね、眺めていたんだと思いますね。 Ano pat yun ay nagmadali nga siya para bumalik sa kanyang tatay. Nakita naman natin na yung tatay siya ay tinanggap. So marahil yung tatay niya araw-araw, hindi yun nawala sa kanyang isipan na ang kanyang anak alam na ito'y babalik. 遠くに人影がね、出てきた時にもうすぐ息子だと彼は見分けて、お父さんはね、家から走って行って、そしてもうね、豚まみれの臭いね、彼をね、抱きしめてね、口づけをしてね、本当にハグをしてね、彼を迎え入れました。 Dahil nabasa natin sa kwento na sa malayo pa lang yung kanyang anak, nakita na ito ng tatay. At na-distinguish ng kanyang tatay na ito yung kanyang anak. Ano pat siya tumakbo at sinalubong niya yung kanyang anak. Kahit naamoy baboy pa yung kanyang anak, o kahit ano pa mang dumi, meron kanya, ito'y kanyang ginakap at tinanggap bilang そして綺麗なガウンに着替えさせて、ね、靴を履かせたりね、靴を履いてなかったっていうことはですね、その当時奴隷はですね、靴を履いてはいけません。だから彼は奴隷の状態だったっていうことですね。そして靴を与えて、そして指輪を与えました。この指輪っていうのはね、今のクレジットカードと同じで、そこにハンコがついていて、それで何でも買えるんですね。 So makikita natin dito na siya ay binihisan ulit ng kanyang tatay, tinanggap siya ulit sa kanyang tahanan at pinasutan siya ng sandalyas. So during the time, yung sandalyas, pag sinabi mong wala kang sandalyas, ibig sabihin, ikaw ay alipin dahil ang alipin ay bawal magsuot ng sandalyas. At pinasutan siya ng singsing na yung time parang credit card natin ngayon, yung kanyang singsing na kahit saan, pwede niya itong maging stamp para magamit niya sa kanyang pagbibili. お父さんの指輪をもらうっていうのは、本当に息子として後を継がせる証拠です。 So ibig sabihin, ito yung symbol na yung singsing ng amay binigay sa kanyang anak, ibig sabihin binigyan siya ng karapatan para makapagbalik loob sa kanyang tahanan. お父さんは息子がどれほど落ちぶれても、全て財産使い果たしても、どんなに悲惨な状態になっても、ね、一番願っていたのは息子の心が変わって帰ってくることですね。 So kahit anong pamabagsak ng kanyang anak, kahit anong pakasalanan na gawa ng kanyang anak, ang hinahangad pa rin niya ay makapagbalik loob sa kanya. Yun ang hinahangad ng kanyang ama. お父さんにとっては、昔自分の家にいた時以上に今の息子はもっともっと喜ばしい存在になったと思います。 So marahil yung kanyang amay kagalakan na kanyang naranasan is kakahigit pa sa kanyang kagalakan naranasan niya noon ng kanyang anak ay nandun kaysa sa kagalakan na kanyang naranasan ng kanyang anak ay bumalik na な sa ぜなら kanya. 心が本当にね、生まれ変わって自分の罪を認めて悔い改めて戻ってきたからです。 Bakit? Dahil nakita niya yung kanyang anak ay nagrepent na o nagsisi sa kanyang kasalanan at tunay nga po na nagbalik loob na yung kanyang anak sa kanya kaya siya ay nagala. ね、このお父さんは息子が帰ってきた時にこう言いました。 Ito yung sabi ng tatay nung magbalik loob ng kanyang anak. この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったんだ。
So ang sabi dito, ang aking anak ay patay na, ngunit nabuhay na magmuli, siya ay nawala, pero aking ngayon natagpuan. ね、これが私たちが神様のところに戻った時に神様が言ってくれる言葉です。 So ito yung salita na sasabihin o sinasabi ng ating Panginoong Diyos kapag ka tayo ay magbalik loob sa Kanya. 先日ですね、手紙をある80歳のおばあちゃんからね手紙をいただきました。 So the other day naka-receive ng letter si Pastor Shin mula sa 80-year-old na そ kaibigan. の方はですね、手紙をもらった直接もらったんで日本の私の教会に届いたんですけども、 So hindi niya na-receive ito directly, but ito pinadala sa church nila sa Japan at pinadala kay Pastor Shin. それはね、去年刑務所の中で亡くなったね、K さんねのお葬式とかを私がやって、そして感謝の手紙が札幌の教会に届いたんですね。 So ito yung last year na nung pumunta sila doon, parang pinadala sa Sapporo para itong Thanksgiving letter sa kanya. ね、その中に息子さんがどのようにね家から出て行ったか書いてました。 So nasusulat doon sa letter na yun na yung kanyang anak ay umalis. Kung kinuwento niya kung paano yung kanyang anak ay umalis ng kanilang bahay. ね、お父さんが亡くなって、その後彼がねいろんな事件を起こして、そして世の中を見てくるってね、32年前に行って、ね、そのまま家を出たっきり二度と戻らなかったって書 So いて ito yung kwento niya na yung kanyang tatay namatay dahil sa kanyang anak. Yung anak niya nakagawa ng iba't ibang krimen. For 30 years, umalis na ng kanilang bahay at hindi nang bumalik sa kanila. そして彼はね昨年ね癌になって刑務所の中で亡くなりました。 Then last year nga po, siya ay nagkaroon na kulong at nagkaroon ng cancer at namatay sa loob ng kulungan. ね、私もよく知ってるんですけどね、このお母さんはね本当にね息子さんを愛していて、もう息子さんに何度もね大金ですね、お金をいっぱい送ってたんですね。 So, kilala ni Pastor Shin yung nanay na yon, kung paano sinusuportahan ng nanay na yon, yung kanyang anak, na kahit malaking halaga, pinapadala lagi ito ng nanay niya doon sa kanyang anak. だけどね息子さんはねお母さんをねいっつも騙してたんですよ。 However, lagi pong dinideceive o lagi niloloko ng nung anak at kanyang nanay. ね、刑務所にね、出れるからね、いくらね、何十万、ね、用意してくれたら刑務所で出してもらえるから送ってちょうだい。そうするとお母さんはね、決してお金持ちじゃないです。親戚に借りたり、ね、いろんな知り合いに借りたりして、ようやくそのお金を貯めては、ね、送ってたんですね。 So, ang ginagawa ng anak, niloloko niya yung nanay na kahit nasa loob ng kulungan, pag nagbayad na ng ganitong halaga, makakalaya ako. Yun laging sinasabi ng anak. So, ginagawa naman ng nanay, dahil wala naman silang kayamanan, nangungutang sa mga kamag-anak o sa mga kaibigan at ipinapadala doon sa kanyang anak. そして去年のね、あれ確か5月ぐらいだったと思いますけど、彼が癌になってね、刑務所の病院に移った時にね、やっぱりお母さんに助けてほしいってね、連絡したんですよ。 Then last year, mga May, so dumating ang information doon sa kanyang nanay, nagkaroon siya ng sakit na cancer. Then ililipat siya ngayon ng ibang kulungan. だけどその前にもね、彼はね、もう100万近くのお金をね、お母さんにね、これがね、揃ったら、もうすぐに出られること決まったってね、もうそういうふうになったので、ぜひすぐ送ってほしいって、今すぐ出れるからって言って、お母さんは最後のお金として送ったばっかりだったんですね。 So ito yung time na kung saan kasi before that, yung kanyang nanay, isinulatan niya na kailangan magpadala sa nearly 1 million yen. Like pag na-receive daw yun, makakalaya sa ginawa ng nanay niya ng utang, natipon yung pera, pinadala doon sa kanya. してもうね、だから息子さんからがんになった、ね、助けてほしいって来た時にはもう息子さんの言葉を信じてませんでした。 Kaya nung dumating ang information o yung news doon sa nanay niya na yung kanyang anak ay may cancer nga, yung dahil lagi siyang naluloko, hindi na siya naniwala. ね、彼はね、奥さんと早々に離婚してたのね、刑務所入った途端に奥さんも田舎に帰っちゃったんですよ。そして娘さんがね、まだ15、6の娘さんが2人残ってて、刑務所のそばにアパートを借りて、娘さんたちだけでずっと十何年間ね、2人で暮らしていて、毎日娘さんが刑務所にね、会いに来てたんですね、お父さんに。 Kasi din yung anak na yon, meron siyang asawa din na nag-divorce sila nung siya ay nagpasok ng kulungan. Pero may dalawang anak, dalawang babae na nasa mga 16 ang ginawa. Dalawang anak, umupa ng apartment malapit sa kulungan. Yun yung kanyang anak na yon ang laging dumadalaw sa kanyang tatay sa loob ng kulungan. そして実はね、そのいろいろ集めたお金も、ね、娘さんたちを養うために一番、他にもいろいろ使ってましたけど、
ね、そのためにね、お母さんを騙してね、娘さんたちに与えてたんですけど、 So of course, ang purpose siguro ng tatay, kaya niloloko niya si nanay niya para makakuha ng pera is para din masuportahan yung pamumuhay ng kanyang anak na nakatira malapit din sa kanyang kulungan. いよいよ亡くなるって言った時にね、私たちとか、ね、大使館とかからお母さんの連絡先を探して電話して、息子さんは本当にね、がんになっていて、娘さん2人たちだけが残されていてね、そしてもうね、持ってもあと1ヶ月ないでしょうっていうことで連絡したんですね。 So ang nangyari nga no, nung nagkaroon siya ng cancer, so sila Pastor Sheen in cooperation with our embassy is sinanap nga nila, tapos kinontak nila yung nanay nung nakulong na yun na tunay nga po na ilang buwan na lang ang naiiwan at mawawala na kasi mayroon niyang cancer yung inyong anak. しかしもうお母さんはお金を全部使い果たしていて、そしてもうあまりにもね、ずっと心労がたたってストレスだったので病気になっていて、もう歩けなかったんですね。それでもう息子がそういう状態でも、お金もないし病気で動くこともできなくて会いに行くことができませんという連絡でした。 So however, nag-inform yung kanyang nanay dahil yung time na siguro sa iba't ibang mga stress, nagkaroon din ng sakit at wala na rin pera yung kanyang nanay, kaya nag-inform kila Pastor Sheen na hindi niya mapupuntahan yung kanyang anak. 僕はね、彼が亡くなる5年前に会ったんですけど、彼はね、聖書の学びほとんど来なかったんですけど、ずっと聖書を読み続けてたんです、ね。 So after no, siguro mga 5 years ago, nung mamit ni Pastor Sheen yung taong yun, is hindi na niya na-follow up pagdating sa Bible. Pero during that time, patuloy na nagbabasa pala ng Biblia yung taong yun. そして、ね、病院のところで、ね、K さんね、もうすぐ、ね、亡くなるの分かってますよね。そして本当に天国行ってもらいたいと思いますって僕が言ったら、天国に行きたいので神様を信じたいですってね。喉にがんがあってね、喋るのも辛かったんですけど、そのように答えて彼は神様を信じました。 So during that time, nandun si Pastor Sheen dahil malapit na siyang mamatay, tinanong nga niya na kailangan mong sumampalatay sa Panginoon bago ka man lang mamatay. So sabi nung bilang yun sa kanya, okay lang, kailangan ko sumampalat kahit na yung cancer ay nasa kanya lalamunan at hindi makapagsalita. Sinabi niya, kailangan niya ngayon bago siya mamatay, tanggapin niya yung Panginoon. してベッドでね、洗礼を授けてすぐ亡くなっていきましたね。 So ginawa ni Pastor Sheen is binaptay siya ron sa bed, then after that siya ay namatay. ね、お母さんの手紙を読むと、本当にこの32年間どれほど苦しんで、ね、傷ついて、もう悩んで、そして息子を本当にね、助け出したかったか、そのね、苦しみの中にも本当に愛情のにじみ出ている手紙でした。 So, kung babasahin mo nga yung letter na pinadala kay Pastor Sheen, nandun isinulat ng kanyang nanay kung paano siya naghirap nasa kabila ng kanyang pag-ibig mo sa kanyang anak, at doon yung kahirapan na isinulat niya para sa kanyang anak. そして感謝の印としてね、梨をね、5つね、うちの教会に送ってきてくれたんですよ。それがね、きっとお母さんのできる精一杯のね、息子への、最後の感謝っていうかね、だったと思います。 So, marahil ito yung parang panghuli niyang habilin o parang pinanakit niya o kasama na rin yung pasasalamat sa church nila Pastor Sheen, at sinulat niya lahat yung sa letter na pinadala din sa kanilang simbahan. 僕はね、手紙を書いてね、息子さんはね、いろんな人生とってね、ヤクザにも入って刑務所にも入ってね、もうひどい人生だったけど最後に神様と出会ってね、天国に行きました。このね、息子さんがいるね、天国にお母さんもぜひね、入ってね、来てほしいっていうのが息子さんの願いだと思います。そういうふうに手紙を書いてね、聖書を送りました。 So pinadala niya last week din ni Pastor Sheen na yung reply niya sa letter na yon, na kahit ganun pa man ang naranasan niyo, yung anak mo bago siya mamatay tumanggap nga sa Panginoon, at alam ko na siya ay nasa langit. So yung anak mo, hinihiling niya na ikaw din ay tumanggap din sa Panginoon para makita rin kayo sa langit. 親にとって、ね、子供以上にね、価値のあるものはこの世にないと思います。 So I think more than sa pag-ibig ng magulang sa kanyang anak is wala na po makakahigit pa sa pag-ibig na ね ito. どんなにお金持っても成功してもね、人生ね、いろいろとね、豊かになっても子供を失うこと以上にね、親にとって辛いことはないと思います。 Dahil marahil higit sa kayamanan o sa iba't ibang mga bagay, ang mawalan ng anak, ang magulang, is talagang napakapait na bahagi ng buhay. その子供を失った心が神様の心だと聖書で書いてます。 So ito yung nasusulat din sa Biblia kung paano ang ating Diyos ay mawalan ng kanyang anak. 自分の子供が自分を忘れて、自分から離れて、好き勝手に生きて、罪の中で苦しんでいる。それが、ね、それに対して本当に苦しんで傷ついているのが神様の心だと聖書に書いています。 Ito yung nasusulat sa bahagi na yun sa Biblia na kung paano inihayag yung kahirapan nararanasan ng Diyos
ng iyong kanyang anak ay humiwalay sa kanya at gumawa ng pagkakasalang labag sa kanya. だけどこの世の中ではね、本当に子供をね、愛する親だけではなく全然愛さない親もいるでしょう。 However, meron din dito sa mundong ito na mga magulang na umiibig sa anak at meron ding magulang na hindi mismo minamahal, iniibig ang kanyang mga anak. しかしね、聖書にはこのように書いてます。 However, ito po yung nasusulat sa Biblia. 女が自分の血のみ子を忘れようか。あ、英語入ってないね。すいません。イザヤのね、これまあちょっと訳してくださいね。まあ、たとえね、自分の我が子を、ね、産んだお母さんが自分の子供を忘れたとしても、私は決してあなたを忘れない。私はね、あなたを手のひらに刻んだ。ね、イザヤ書に書いてます。 So ito nasusulat kasi sa Isaiah na kahit na yung magulang o sabihin na natin ang anak ay makalimutan yung kanyang ina, ang Diyos ay hindi niya makakalimutan ang kanyang sariling nilikha o kanyang anak dahil ito nasusulat sa kanyang mga palad. 私や妻や、ね、その時若い人たちがオーストラリアで救われたのは、ね、親に捨てられたり傷ついたりしてたとしても、ね、あ、自分を決して捨てない方がいるんだ。そしてどんな状態に見えたとしても自分のことを本当に価値あると分かってくれる人がいるんだ。それが分かったんで私たちは神様を信じる決意をし So まし ito rin po naging dahilan kaya sila Pastor Shin at Romy at iba nilang makasamaan ay Iyo. sumampalataya sa Panginoong Diyos. Dahil dito, naranasan na kahit na sila itinakwil ng kanilang mga magulang, meron pa palang isang tao, isang Diyos na nagmamahal at nagmamalasakit sa kanila. Kaya sila sumampalataya at naging isang mananampalataya. 今日最後に伝えたいのは、ね、神様の愛というのは絶えることがない、決して、ね、なくなることがない、失われることがないということです。 So ang gusto ko ibahagi sa inyo sa conclusion na yung pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Ibig sabihin, hindi ito natatapos o hindi man ito nabibigo. どんな状態でも、どんなに神様から離れていても、罪まみれだったとしても、そして希望を失っていたとしても、もし神様の方を振り向くなら、神様はすぐに助けの手を述べてくれて、そして本当に我が子として価値を認めてくれるということですね。 Dahil ano pa mang sitwasyon, ano pa man ang naranasan ng natin sa buhay, na moment na tayo magbalik loob sa Diyos, siya pa rin ang Diyos na tatanggap sa atin at tatanggap at babaguhin pa rin niya ang takbo ng atin. 人間の愛は変わります。人間の愛は失われます。しかし、どんな状態でも私を愛してくれる人がいるっていうのは、私たちにとっては大きな慰めであり、そして自分の価値として一番大切な価値だと思います。 Ang pag-ibig ng tao ay nagbabago, ang pag-ibig ng tao ay nawawala. Pero merong isang nila, sabi natin, merong isang Diyos na tunay na nagbabago sa atin, na nagpapahalaga sa atin, ano pa man ang sitwasyon o ano pa man ang maranasan natin sa buhay. そういうお父さんが私たちに与えられていることを感謝しましょう。 Tunay nga po na tayo magpasalamat dahil Diyan, sa binigyan doon, ng doon, dakilang isa ninyo Diyos naman na sa atin ay nagmamahal. じゃあどうぞ立ってください。 Tumayo po tayo na. 一緒に、心を合わせて祈りたいと思います。 So tayo po isang pagsabay natin mga puso, tayo po mananalangin sa ating Panginoong Diyos. 愛する天のお父様、 Minamahal namin Diyos sa langit. あなたをお父さんと呼べることを本当に感謝いたします。 Tunay kami nagpapasalamat, nabigyan mo kami ng karapatan upang tawagin ikaw o Diyos bilang aming Ama. 私たちはさまざまな人たちから傷つけられて生きてきました。 Kami nabubuhay o Diyos at nakaranas ng iba't ibang mga pagkasugat o pagkasakit mula sa iba't ibang tao. 傷ついていない人は一人もいません。 Wala pong tao dito sa mundo na hindi nakaranas ng pagkasugat sa puso. いや、普通の人以上に傷つけられ、心が壊れて生きてきたかもしれません。 So marahil mayroong mga tao na bubuhay na masigit pa sa naranasan naming pagkasugat sa aming puso. 親友から傷つけられ、夫や妻から傷つけられ、親から傷つけられて生きてるかもしれません。 So marahil may mga tao ito na sinugatan ng kanilang mga magulang, ng kanilang mga asawa, o kahit sabihin natin ng kanilang mga kasama sa tahanan. この世に希望もなく、自分の将来も何もなく、ただもう成り行き任せに、もうただ諦めて生きてきたかもしれません。 So marahil ang mga tao ito ay wala ng pag-asa, parang sumasabay nila sila sa agos ng mundo o naghihintay na lang kung ano pa mang mangyari sa kanila. しかしあなただけが
私を諦めませんでした。 Marahil, subalit ikaw, O Diyos, ang aming Diyos na hindi nag-give up o hindi man lang Lord nagsawa sa amin. 私がどんな状態でもあなたは諦めずに忍耐を持って我慢を持って愛し続けてくださいます。 Circumstances, whatever situation we have, ikaw pa rin ang aming tunay na Diyos Ama na patuloy na sumasa amin, nagmamahal at nagmamalasakit. この世の中でたった一人でも自分のことを価値あると認めてくれる人がいるっていうのはどれほど心にとって安心でしょうか。 Kami tunay nga, O Diyos, na naging mapayapa dahil alam namin na meron palang isang Diyos na tunay na nagpapahalaga at nagmamahal sa amin. 誰から認められなくてもみんなに誤解されてもあなただけが理解し受け入れそして愛してくださっていることを感謝します。 Kami nagpapasalamat dahil kahit kami, Lord, ay sabihin walang halaga o kami itinakwil ng iba, ikaw ang nag-iisang Diyos na natiling sumasa amin at nagbibigay ng pagpapahalaga sa bawat isa sa amin. ここからやり直すことができますよ。 Mula sa sitwasyon namin ito, kami magkakaroon ng panibagong sitwasyon o pag-asa sa aming buhay. あなたの愛に出会って私たちはもう一度死んでいたものが生き返り失われていたものが見つかりそして私たちはやり直すことができます。 Dahil tunay nga, O Diyos, na kami naniniwala na pagkaroon kami ng encounter sa inyo, ano man ang aming karanasan o kami bumagsak man, batid namin na may restore ang lahat at tunay may babalik nyo sa dati ang anyo ng aming buhay. もっともっとあなたを知りあなたの愛を知ることができます。 Tulungan nyo kami na nawa, O Diyos, makilala namin ikaw at tunay maunawa at maranasan namin ang inyong pag-ibig sa amin. そしてあなたの愛に満たされたら今度は余っている分で人々にその愛を届けていくことができま Dahil す。 pagkatapos din mo, Lord, na kami mapunuan ng iyong pag-ibig, maranasan namin ng iyong pag-ibig, ang pag-ibig na ito ay magamit namin upang ibigin din namin ang aming mga kapwa. イエス・キリストの皆によって感謝してお Ang 願いし aming ます。 samot dalangin ng Diyos kasama ng aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. アーメン。 Amen. じゃあ God bless you を歌いましょう。神の御恵みが豊かにあなたの上に注がれますようにあなたの心と体とすべての営みが守られ支えられ喜びあふれるように私は祈ります God bless you God bless you God bless you God bless you God be with you God be with you 神の見守りがいつでもあなたの上に注がれますようにあなたがどこにいるとしても何をするとしてもいつでも神様が共におられますように私は祈ります God be with you God be with you God be with you God be with you God bless 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 you
Hallelujah, O Diyos sa langit. 今週1週間も私たち一人一人の上にあなたの祝福、あなたの恵みが豊かに共にありますように。 Dalangin na nawa, O Diyos, sa buong linggong ito, ang iyong biyaya at pagpapala ay sumagana na sumabawat isa sa イエ amin. ス・キリストの皆によって一人一人を祝福してお祈りいたします。 Dalangin namin, O Diyos, nawa ang iyong biyaya at pagpapala ay sumabawat isa sa inyo, sa amin, sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus. アメン。 Amen. アメン。じゃあどうぞ隣の人に God bless you ね。God bless you と言って